Hello, good morning guys. Kape-kape tayo. Okay, kape muna. Ano kami? First time kong ngayon na se-service ng misis ko sa palengke ng tricycle. Dati naman ganito pag namamalengke kami, sabay kami nito ako driver niya tagal na stroke ako. Ngayon first time na susubuhin ko. Kasi nung una niya bunod yung sa akin. Medyo natatakot pa ano. Kaya ako talaga ayoko siya munang gusto ko ako na lang muna para sakali natatansya ko ganun. Natatansya ko naman, medyo nakakadrive na ako ng konti-konti. Ganun naman talaga, parang nag-uumpisa ako ganun hindi, ayaw niya muna sumakay sa akin. Siyempre ngayon parang, kasi yung nangyari sa tricycle ko, kailangan i-choke mo pa pag i-start mo sa umpisa, tapos minsan biglang namamatayan habang umaandar ka. Ngayon medyo nakukuha ko na technique. Pagka pahinto ka, diba, may ibababa ka, manatili ka lang na nakaprimera. Pag tumabi ka, huwag mong papatayin, nakaprimera ka lang, tapos mo lang ng ibobombahin mo lang ng bombahin hanggang bumaba na ibababa mo. Hindi naman naandar yun basta nakapihil ka sa clutch kahit bombahin mo ng bombahin, hindi naman naandar, nakatabi kayo nun. Tapos kung nakababa na ibababa ko, yun, bibitiwan ko na ng unti-unti ang clutch, andar na ako. Pero once na pagtabi mo yung pinatay mo, nako, pahirapan na naman mag-start. Kailangan mo pang i-choke, yung mga technique. Pero ang talaga naging problema niya, natuyuan siya. Sabi nung gumagawa, lagi daw natuyuan ng gasolina yung tangke. Ganun pala, laki pala problema nun. Huwag kang matutuyuan ng gasolina. Tsaka wag mababasa ang pasokan ng susi. Laki na naging problema. Akala ko battery lang, binila ko ng battery, ganun pa rin. Minsan pag may sakay ako, na yung mandamay ng kapahamakan Kaya minsan kahit sa pagsamba nagko-commute na lang ako para sigurado kasi minsan nahiya ako, may inalok-alok ko sa kapatid, sige sabi ko, sabay na kayo sa akin Brad, sakay na kayo. Tapos naka-5 tirik ata kami bago kami nakarating ng Kalapakuan, kasi yung namamatay yung makina, parang daw yun, na-stuck, tapos parang nalamigan na gano'n, na hindi ko basta hindi ko maipaliwanag. Yun, awa ng Diyos na na para bang yung nakukuha mo yung technique na dati. Kasi ang alam kong technique, gumamit ng matinong tricycle Ngayon, ganun pala yun, unti-unting matukuha mo yung technique na gumamit ng sirang tricycle. May ganun pala. Pero mahirap din, nakakatakot. Minsan guys, alam nyo, kwento sa inyo, umaandar ako siyempre sa highway ako. Buti na lang mag-isa lang ako para hindi naman sakaling may mangyari sa akin, huwag naman sana ng loob ng Ama, ingatan tayo, walang madadamay, ako lang. Buti nag-iisa lang ako. Di maandar akong kasalukuyan doon sa may bandang, lumagpas lang ako ng konti ng sementeryo, pabalik na ako, nandito na ako sa may parang Korean, yung Korean hotel restaurant ba yun, dito sa may paglagpas mo lang ng sa Kalapandayan. Pabalik na ako ng Kalapakuan. Siyempre medyo matuli na ng tricycle ng konti dyan, di ba, dahil hindi ka naman pwede magbagal dyan, bubusinahan ka. Hindi naman sobrang bilis, yung parang naka-standard lang. Siyempre sanay naman ako magpatakbo dati doon Abay, alanganin, umaandar ako siyempre hindi naman ako nakasignal, biglang namatay ang makina. Siyempre tumigil ng alanganin sa ere. Yung kasunod ko, nagulat ako sa busina ang lakas ng busina siya. Siyempre biglang preno yun, dahil hindi naman ako nakasignal na nahihinto ako biglang huminto ang tricycle ko. Ang galit ng kasunod ko, ang lakas ng busina huminto ako, tinulak ko na lang para makatabi ko. Habang tinatabi ko, sama ng titig sa akin nung nagdadrive sabi ko, sorry boss, sira ang tricycle ko Siyempre ayaw niya rin makadisgrasya, di ba? Yung problema, biglang huminto ba naman siyempre hindi naman ako nakasignal sa likod ko, nahihinto ako biglang namatay ang makina Buti na lang malakas ang preno niya, at saka sa lakas ng preno niya, muntik na siyang tumama talaga din sa akin Lakas ng preno at busina niya lakas ng kabog ng dibdib ko. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos, iningatan pa rin ako. Kasi bago ko maalis, nanalangin muna ako, na ingatan ako sa mga dahil lalo na nung matino, nananalangin ako na matino ang tricycle ko naingatan ako sa pagbibiyahe. Di lalo na ngayon, medyo
Parang nung una ko kwento ko sa inyo, nung nagpa-practice kami mag-drive naman ng sasakyan ng kuya ko, yung apat na gulong, yung ano, yung kotse ba. Ngayon magaling na mag-drive ng kotse. Kuya ko may sarili na siyang kotse. Kasi tapos naging driver pa siya dati sa Manila Hotel Yacht Club. Tapos nung nagpa-practice kami guys, na alam niyo pa ba yung sasakyan no, ano yung Harabas, yung tama raw, yung parang kay ano yun kay Jun Aristrenas, yung Harabas. Ganun yung service namin nun sa ano sa Fairview. Naggagawa ng mga bakal, mga gate. Ano siya ron, canvasser siya, parang siya nagka-canvas ng customer. Nagpa-practice na sa lolo namin yun sa ano sa Fairview yung shop niya. Bali ano yun, nasa loob ng subdivision, pero meron siyang shop sa loob ng subdivision. Yun ang service. Nakikitira din ako doon kasama ko kuya ko. Aba, pag nagpa-practice yung kuya ko, sumasama ako minsan. Sabi ko, tol, practice din ako. Yung Harabas, pagka kumakambyo ka, nahuhugot ang kambyo. Kasalukuyang kang umaandar pag iuuno mo, di ba? Tapos pagka medyo ano, para din tricycle, 1, 2. Pag nag-tres ka minsan, pag tres mo, biglang hugot ang kambyo. Matatangay ng buong ganun, no? Hindi mo malaman kung ano gagawin mo, kung ibabalik mo o hawakan mo manibela o magpe-preno ka. Ayun, dun. Kaya ang galing magmaneho ng kuya ko dahil ano maganda yung nasasanay ka sa sirang sasakyan Kaya pag nakagamit ka ng matinong sasakyan, kayang-kaya mo nang paandarin. Maandar ka, biglang mahuhugot yung cambio, buong ganun. Buo, as in hugot talaga. Tapos paano may kakabit yun, maandar ka? Yung dalawang mata mo na yung isa kinakabit mo cambio, isa naman nakatanong ka doon sa kasalubong mo, tapos yung kaliwang kamay mo hawak sa manibela. Hirap pa. Tapos minsan umaandar ka, biglang matatanggal yung gulong sa harapan, mauuna pa sa inyo gulong, makikita mo yung gulong nandoon ang layo na, umaandar na mag-isa, wala ka na palang gulong. Ayun, awa ng Diyos, hindi naman kami napahamak, pero ako kasi tumigil dahil nalipat na ako ng ibang trabaho, nabalik ko ng Pasig. Yung kuya ko nagtuloy-tuloy, tapos kinuha pa siyang nag-parking boy pa siya sa sa Manila Yacht Club. Yung ibibigay sa yung susi ng mga customer, Manila Yacht Club ba yan o Manila Hotel, basta ganoon. Yung mga pumapasok doon, ibibigay sa yung susi, tapos ikaw magpa-park doon na gumaling magmaneho yung kuya ko. Tapos nung natira pa siya sa tiyahin namin sa Cubao, siya yung muna pinag-drive ng kotse na service pagka pumapasok sa Manila sa hotel. Ibang hotel yun basta nalimutan ko yung basta malaking hotel din nagtatrabaho yung tiyahin ko kaya naging siya sa pagdadrive, naging talagang gumaling siya ng gusto, ako hindi. Kaya yun lang. Alam ko lang ang basic ng pagdadrive kasi hindi nagtuloy-tuloy ng 4 na gulong na yan yung mga kotse. Pero hindi ko nasubukan yung maging talagang kagaya ng kuya ko na nakikipagharabasan sa highway sa Maynila. Kasi pagka gano'n, nakipagharabasan ka na sa Maynila, yun masasabing totoong legit na driver ka na nun. Parang walang iniwan sa tricycle. Nung nag-uumpisa ako, paikot-ikot lang ko rito sa kanto namin. Pag umaandar-andar ka ng papuntang Subic, Lungko po yan, legit na marunong ka na mag-drive ng tricycle nun. Kaya pag naalala ko natatawa ako nahuhugot ng buo yung cambio. Nakakita ng ganun, ikakambyo mo biglang mahuhugot buong buo, para bang buo angat na ganyan matatanggal. Kakabahan ka talaga, naghahalo ang kabat mo habang umaandar ka, paano mong anuhin yun? Siyempre hindi mo nang biglang maipreno yun dahil kailangan pag pireno mo yun, magbabawas ka hanggang sa makarating ka ng neutral. Paano ka magbabawas, hugot nga ang cambio. Kaya magpipreno ka na lang unti-unti dahil pag binigla mo yun, yung parang biglang yung basta hindi binibigla ang preno, unti-unti yun nagbabawas ka ng cambio. Alam ng mga driver yan. Paano babawasan ang cambio kung wala ang cambio? Yan ang mangyayari, bigla mo pipreno, halos masubsub ko yung ulo mo dun sa manibela Siyempre naghalo yung takot mo tsaka pipreno mo, tsaka yung nalito ka. Kaya ang kuya ko gumaling magmaneho Ikaw ba naman mag-practice sa nahuhugot yung cambio ganun. Kape muna habang wala guys, naikwento ko lang. Tama makakarating pa siya ng Amerika, tapos balang araw pa lang makakabili siya ng sarili niyang sasakyan.
sumakto yung yung kakayahan niya mag-drive. Kaya ngayon galing mag-drive, saktong-sakto. Talagang ang tao kung iisipin mo, parang ang yung buhay mo maski nung bata ka pa, parang may kinalaman ng buhay mo pag bata ka pa sa pagtanda mo. Kaya pala ganoon ang naging karanasan namin. Magiging pala siya, magkakaroon pala siya ng sariling sasakyan. May connect ba? Siyempre kung hindi siya natuto mag-drive noon, parang useless lang na makabili siya ng sasakyan dahil hindi niya ma-drive. O matuto ka rin naman, pero iba yung talagang naging magaling siya mag-drive, parang na-practice siya. Ganun pala mangyayari, magkakaroon pala siya ng sariling sasakyan at napupunta pala siya ng Amerika. Kaya sumakto sa buhay niya yung sitwasyon. Ako hindi. Pero okay lang, salamat pa rin sa Diyos. Makasurvive tayo. Naalala ko lang yung namin ng kuya ko nung magkasama kami sa Fairview noon. Nakakatawa eh. Alam niyo yun, yung tama raw na yung parang yung pangalan niya, Harabas. Alam ko yun, kinuha yung pangalan nung kay Jun Aristorenas Harabas. Ginagamit sa mga shooting na Harabas na sasakyan. Ewan ko kung product ng Philippines yun kaya tinawag na Harabas. Kaya pala Harabas ang pangalan nun, pangharabas, kahit mahugot ang kambyo, magagamit mo pa rin. Talagang tamang harabas lang ang itawag sa kanya. So sige guys, hanggang dito na lang Kaya ng dati, Kuya Raymond Vlog, maraming salamat sa Diyos. Keep safe, keep healthy, always trust God. God bless you all. Milyong salamat po sa Diyos. Hanggang dito na lang po. Salamat po for watching. Thank you po. Bye bye.